Mga ka-RSP, ngayong buwan ng Hunyo ay Scoliosis Awareness Month na nagalayong bigyang pansin ng sakit na ito dahil maaari nitong maapektuhan ang posture, mobility at overall quality of life ng isang tao. Pero bago tayo dumako sa usaping ito, panoorin muna natin ito. Alinsunod sa Proclamation Number 620 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ginugunita natin ang buwan ng Hunyo bilang Scoliosis Awareness Month na may layuning ipalaganap ang kaalaman tungkol sa sakit na scoliosis sa bansa. Sa milyon-milyong dumaranas ng scoliosis sa buong mundo, tinatayang 3 milyon ang bilang ng mga Pilipinong mayroong ganitong kondisyon. Kaya upang mas lumawak pa ang ating kaalaman patungkol sa progresibo ngunit di nakahahawang sakit na ito, alamin natin kung ano nga ba ang mga sanhi, sintomas at gamot sa scoliosis. Dito lang sa Say Ni Doc. At kaugnay nga po sa paksang ito ay makakasama po natin si Dr. Leo Olarte, isang medical consultant para magbigay ng kaalaman at payo patungkol po sa scoliosis. Good morning po sa inyo. Welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Audrey and FF. Fifi. Fifi pala. Gusto ko yung FF. Gagawin ko yung bagong pangalan na yan. Hooray! Hooray! Anyway, Doc, gaano po ba kahalaga ang usapin ng scoliosis at paano ito nakaka-apekto sa isang tao? Ang scoliosis ay isang disorder ng ating spine. Okay. No? Sideways, baluktot, and may rotation yung spine. Common ito sa mga bata, mga 10 to 15 years old, yung mga adolescent. Okay. No? So yan ang cause ng deformity sa likod at nagbibigay ng sakit sa Darating likod. sa punto na talagang hindi ka makakalakad because of scoliosis? Yes, pwede kung maipit na yung spinal cord Ayun. na nasa loob ng spinal column, maaaring malumpo ka, hindi ka makalakad, paralyzed ka. So, mas common ito sa mga nagbubuhat ng mga mabibigat na halimbawa bag araw-araw, no? Mabibigat At, na mabibigat na bags, yung bags. gumagawa ng strenuous activities. Pwede rin na makakaroon ng scoliosis kung mabigat yung bag. But most common cause is idiopathic, ibig sabihin unknown. Hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na cause ng scoliosis. Pero possible kahit sa pagkapanganak. Yes, pero yung age level is 10 to 15 years old, adolescent scoliosis. May stages po ba itong scoliosis? Merong depende sa curvature, yung sideway rotation at rotation ng spine, meron siyang stage. Kasi ang mga tao minsan parang napaparaning agad yan. May maramdaman lang sa likod, pakiramdam nila scoliosis na. Yes. They usually do is parang yumuyuko sila, sine-check nila yung spine cord kung meron po spinal cord or itong back side na back part nila kung merong pagkapantay o hindi. Correct. Kasi pag naglalakad, tagilid, sideways, dito sa kanan o kaliwa. And rotated pa, minsan nakaganon. So, pangit ang posture at tingnan sa scoliosis. Okay, Doc, bilang consultant, kailan mo masasabi na kailangan na ng surgery? Okay. Pagka lumampas na usually ng 40 degrees ang kanyang sideway curvature, no? Sideways curvature or rotation, parang ganon, or matindi na ang sakit sa likod, no? And napapraning na yung pasyente at ayaw na talaga niya, gusto na niya magpa-opera, inooperahan yan. Ang tinatawag dyan na spinal fusion ang ginagawa. Spinal fusion operation. Pero Doc, paano kung medyo natatakot dito sa tinatawag nating spinal fusion surgery? Do we have other options for that? Kailangan kung kaumpisa pa lang, gagamutin na kaagad ng orthopedic surgeon. Ikonsulta ka agad sa doktor, no? Kasi mayroong mga exercises dyan, strengthening exercises, straightening exercises, mga hindi dapat gagawin, mayroong mga good nutrition, vegetables and fruits and vitamins, minerals, kailangan para yung buto magiging strong. How about therapy? Yes, therapy maganda rin to relieve pain. Oo, kasi usually, ako one time, parang a chiropractor, ginawa niya yung service sa akin. Sabi niya, parang there is an angle of 7 na parang hindi pagkapantay sa likod ko.
So, Maaring scoliosis yan. anak ko po. So, pag ganun, kailangan magpa-check na ba agad pag ganun na yung number? Yes, usually ang gumagamot dyan is a doctor specializing in orthopedics. Ayan, orthopedic yeah. doctor. Yes. Okay. So, ibig sabihin may mga institute dito sa ating bansa na talagang eksperto sa pagtingin sa scoliosis. Yes, marami tayong mga hospital na mayroong orthopedic surgeon na gumagamot dyan. Common na disorder itong scoliosis. Dok, meron kasi mga may comorbidities. Yung iba may dinadalang sakit. Oo. Can that contribute sa pagkakaroon ng scoliosis? Yes, weakening of the bone or itong cerebral palsy or mga muscular dystrophy, no? At tinatawag diyan, yan ay nakaka-contribute sa rapid deterioration ng scoliosis or the development of scoliosis. Balik rin natin yung tanong. Halimbawang ikaw naman ay may scoliosis, maaari ka bang makapag-develop ng iba pang sakit? Yes, pagka meron kang scoliosis, siyempre magkakaroon ka ng mental impairment dahil Apektado ang brain apektado and depressed ka, no? Magiging introvert ka, maaring magkakaroon ka ng pneumonia or pulmonary diseases or pag naipit yung puso, magkakaroon ka ng diferensya sa puso din, sakit sa puso. Ayun. Well, Doc, gusto ko lang malinawan. Maaari mo bang pakipaliwanag sa ating mga tagapanood ngayon kung ano itong spinal fusion surgery? Okay, yung spinal fusion surgery ay ginagawa ng mga orthopedic surgeon. Ang ating buto kasi sa likod, spine, halimbawa ganito ang spine diretso, no? Pero nakabaluktot na ganyan. Kabaluktot, scoliosis. Ngayon, para hindi maggrabe, it will not become serious, kukuha sila ng buto dito sa ating tagiliran. pelvic area. Okay. And i-graft yan para fuse na yan. Kasi itong ating spinal column, mayroong mga joints dyan. Now, if you fuse yan para hindi siya tutuloy sa curvature. And then, nilalagyan ng rod, no, metal, para yung metal ay mag-strengthen ng bone na hindi siya mag-increase sa curvature. So, yun ang spinal fusion. Mayroong bone grafting na ginagawa dyan. Ayun, It is a very extensive surgery. Okay, siguro Dok, panghuli na lamang, no? Ano bang home remedies? Pwede bang ganon sa usapin ng scoliosis ang Para pwede gawin makaiwas. sa tao or kahit prevention? Okay. Ang scoliosis, no, because as I said, is idiopathic, unknown cause. So, hindi natin masyadong malalaman kung ano talaga ang treatment or preventive measures which is specific to prevent scoliosis because it can happen despite the fact na nag-iingat ka to avoid scoliosis. Pero talagang inherent sa tao na minsan kung meron kang gene or DNA defect dyan, magkakaroon ka talaga ng scoliosis. So, yung prevention is posture. Posture. Kailangan- Ipapaganto ko minsan, Yes. nag-aalala tuloy ako. Isipin mo yung posture mo na maganda ang posture mo and huwag kang Patagilid. patagilid, no? Ang paghiga din is flat on bed, no? At lagyan mo ng pillow to prevent the development of a curvature sa spine, no? Ayun. Okay, on that note, maraming salamat Doc Leo sa paglalaan ng oras dito sa aming programa at pagsagot sa aming mga katanungan.